Hallelujah. Salamat sa Panginoon Diyos. Ang ating topic sa araw na ito ay sa 2 Kings verse 20, 1-7 na sinasabi dito na si King Hezekiah ay nagkasakit at ang kanyang sakit ay sa kamatayan. Dahil sinabi ng Panginoon Diyos kay Prophet Isaiah, punta ka kay Hezekiah at sabihin mo na siya ay mamamatay na at ayusin na niya ang sambahayan niya at ang kanyang kaharian. Subalit, sa pagkadinig ng salita na iyon, si Hezekiah ay nanalangin sa Diyos at sinabi niya ang mga nakaraan sa kanyang buhay. At sinabi niya, Panginoon, ako ay lumakad sa iyo ng matapat. Sumunod ako sa iyo ng buong puso. At lahat ng ginawa ko ay kabutihan sa iyong paningin, sabi niya. At ang pinakamabigat dito, ang ginawa ni Hezekiah na nakita ng Diyos, si Hezekiah ay umiyak ng lubos-lubusan. Dinurog niya ang puso niya sa paghiling sa Panginoon Diyos sa kanyang buhay. At ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Hezekiah, sabi ng Panginoon Diyos, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko kung paano ka lumuha sa iyong mga mata. Nalalaman ko na ang puso mo ay tapat sa iyong mga sinasabi. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Walang makabibili kahit isang segundo ng buhay. Subalit ang idinugtong ng Diyos sa buhay ni Hezekiah ay 15 taon. Sa 15 taon na yon, ay marami pa siyang magagawa para sa Panginoon Diyos. Sa panahon ngayon, sa mga taong may sakit, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay pareho noon, pareho ngayon, at pareho magpakailanman. Nagpagaling siya noon, magpapagaling siya ngayon, magpapagaling siya kailanman. Dahil ang ating Diyos na buhay ay hindi nagbabago, magpakailanman. At alam natin na ang Panginoon Diyos ay nagkatawan tao at siya ay nagdusa, nagpakasakit, namatay at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. At iyan ang ating Panginoong Hesukristo. Sa John 10:30, sinasabi, ako at ang Ama ay iisa. Ang Diyos ay may 3 persona. Ang Ama na nagsugo sa Anak na namatay para sa ating mga kasalanan at umakyat siya sa lupa bilang ating tagapamagitan. At ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay isinugo ang Espiritu Santo upang tayo ay magkaroon ng buhay na maguli. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang tao ay nabuhay, ay hindi na mamamatay. Ang katawan niya ay magbabago, magiging glorified body na makalilipad at sasalubungin ng Panginoon Diyos at ang kanyang mga anghel sa alapaap upang i-welcome. Ganoon tayo na nabuhay dahil sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito, huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag. Ang Diyos ay Diyos ng mga himala. Kaya kung anuman ang problema mo sa buhay, anuman ang pangangailangan mo sa buhay, maging buhay o kamatayan, ang Diyos ay tapat at banal na kaya kang pagalingin, na kayang ibigay ang mga pagpapala sa iyo. Gawin mo lang ang ginawa ni Hezekiah, na ang buhay niya ay tapat. Kung ikaw ay hindi tapat sa Panginoon Diyos, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo, magsisi ka ng iyong mga kasalanan, at bigkasin mo sa iyong mga labi na ang Panginoong Hesus ang iyong Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na yan, ang iyong kasalanan ay hindi na makikita ng Panginoon Diyos. Bagkus, ang Panginoong Hesus, ang katwiran ng Diyos, ang makikita sa iyo. At ikaw ay kanyang pinatawad na. Ikaw ay malaya na. Kaya nga, huwag na tayong mag-alala, huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag. Pagpatuloy natin ang buhay natin sa lupa ng matapat at tunay na naglilingkod sa Panginoon Diyos, maging maayos ang ating buhay,
upang pagdating ng mga problema dahil ito ay normal sa buhay, ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng posible. Walang imposible sa Diyos kung ikaw ay matapat at maglilingkod sa Kanya. Yan lang, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.